hinihintay pa rin ng Justice Department ang desisyon ng korte sa hiling nito na ipakansela ang umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Dalawa raw ang hawak na passport ni Roque at ayon sa DOJ, iligal ang isa rito. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi inconsistent ang pahayag ng Department of Justice sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Yan ang pinanindigan ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano patungkol sa umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Noong nakarang linggo, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong at least 2 local passports si Roque, isang issue na idinulog nila sa DFA. Sinagot ito ng ahensya noong May 29 at sinabing iisa lang ang regular passport ni Roque na inisyu noong July 2024 at may 10-year validity. Para kay Ase Clavano, hindi naman pinabulaanan ng DFA ang kanilang pahayag. Kaya hindi naman inconsistent ang sinabi ng DFA sa sinasabi ni Secretary Remulla dahil posibleng-posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang 2 passport, ibig po sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Una nang naghain ng mosyon ang DOJ na ipakansela ang lahat ng alleged passports ni Roque matapos lumabas ang isang arrest warrant laban sa kanya. Isa si Roque sa mga naiugnay sa Lucky South 99, isang raided pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa ilang krimen tulad ng torture at qualified human trafficking. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin daw ng ahensya ang desisyon ng korte patungkol dito. Nang tanungin si Ase Clavano kung si Roque na ang sunod na ipade-deport. Hindi naman yan sequence, no? Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. Nagkataon lang siguro na napabalik ho natin si Ginoong Teves last week. Pero hindi ibig sabihin na paisa-isa lang. We are looking at all of these fugitives all at the same time. We're gathering intelligence on them all at the same time. Sana po mahuli na rin sila all at the same time. Sa isang Facebook post, nanindigan si Roque na hindi siya maaaring pauwiin ng bansa dahil iba ang kaso niya kay expelled Congressman Arnie Teves. Una-una, hindi po ako akusado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng complaint affidavit na nagsasabi na ako'y nag-recruit para sa pagsamantalahan ang trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong testigo na nagsasabi na ako po'y nakipagkuntsabahan sa kahit sinong nag-traffic. Ayon sa DOJ, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang diplomatic channels, kaugnay ng pagpapabalik kay Roque sa bansa. Pero habang nakabinbin ang asylum application nito sa the Netherlands, hindi raw siya basta-basta mapade-deport pabalik ng Pilipinas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.